party list delisting. Papaano naman po nangyari ito? Ano po yung certain category or criteria ng COMELEC para po ma-delist ang isang party list? Okay. Meron tayong 2 grounds, no, para maging ground for tinatawag nating delisting. So, pag sa delisting, nawawala na yung kanilang accreditation o registration bilang party list. So, yung unang ground natin is yung failure to participate in the last preceding elections. So, ibig sabihin, yung mga party list natin na registered, pero hindi sila nagsumite ng manifestation of intent to participate noong 2022 o kaya naman hindi sila nag-submit ng kanilang certificates of nomination and certificate of acceptance ng kanilang mga nominees, sila po ay magiging kasama sa ating delisting. Pangalawa naman po, ito naman po yung failure to obtain at least 2% nung total votes cast sa ating party list system at hindi rin po sila nabigyan ng seat dun sa second round ng allocation natin para sa party list. Kasi 'di ba, Attorney Mimi, talagang isa sa requirement, no, para mabigyan ka ng seat allocation is makagarner ang iyong partido ng 2% of the total vote cast para sa party list. So kung hindi ka nakamaster nun ng 2%, sa dalawang eleksyon, ikaw ay mapapasama sa delisting. Ayun, nako. Sa tansya po ba ng COMELEC, ma'am, baka mabibigyan nyo kami ng information. Nako, marami-rami po ba ang party list na madedelist? At kailan po nila malalaman kung sila ay madedelist na? Attorney Mimi, meron po bang deadline din ng COMELEC? Sa ngayon, no, ginagather pa rin po ng ating Office of the Clerk of the Commission ang kanilang mga statistics. At soon, maglalabas na po ang Commission Unbank ng resolution on delisting. Kagaya po ng 2022, during the 2022 NLE, naglabas din po ang Commission Unbank noong 2021 ng resolution on delisting. So kung babalikan natin noong 2021, nagkaroon ng 39 delisted party lists for the 2022 national election. Pwede po bang, by any chance naman, pwede bang i-contest kung ako ay member ng isang party list or nominee? Kung ako ay na-delist o yung aming party list, pwede po bang i-challenge yan, ma'am? Or nangyayari po ba yan sa COMELEC na mayroon po nag-challenge sa delisting ng isang party list? Oo, Attorney Mimi, sa kanila, nagiging ang tawag dito, final executory. Admin kasi ito. So ito ay final executory din agad itong resolution ng COMELEC na to on delisting. So ang gagawin na lang ng ating mga na-delist na party list groups is to file another petition for registration and accreditation para sa susunod na election na. So sa susunod na po, so for example, ngayon po ma'am, no, elections will be 2025. So hindi na, kung halimbawa na-delist, no, so for 2025, hindi na talaga masasama, kumbaga, ang list ng name ng party list na na-delist for this election. And they can try again po for 2028 sa next elections na naman. Ayun.